Bastos na kapatid! Oo, kita nyo naman ha, unang-una pa lang, unang-unang statement pa lang, unang sumbong sa atin, may bastusan na agad. Bastos na kapatid, yan ang problema nitong si Tristan sa kapatid ng live-in partner niya na si Karen. Ganun pala yun. Pakiramdam daw kasi nitong si Tristan ay nagagawa siyang mata-matahin ng kanyang bayaw na hilaw. Ha? Ayon kasi sa kinakasama nitong si Karen na si Tristan, magkakasama sila sa iisang bahay. Idagdag pa ang problema sa hatian sa mga gastusin sa kanilang tinitirhan. Gustuhin man daw na hiwalayan nitong si Tristan si Karen dahil sa pambabastos ng kapatid ni Karen sa kanya, ay no choice dahil nabababawan naman daw rin kasi si Karen sa magiging dahilan ng kanilang hiwalayan. O yung kapatid na bastos. Okay, kaya naman ako, kausapin na natin 28 years old mula sa Malabon, si Tristan. Tristan, magandang tanghali sa iyo pare. Kuya Poy, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo. Unang-una, Tristan, pwede bang ilapit mo yung bibig mo naman? Yung iba pinalalayo ko no? Sa mouthpiece natin para mas marinig ka namin. Yan, okay. Ayan po. Ayan, Tristan, gaano na kayo katagal na magkarelasyon nitong si Karen? Almost 2 years na po, Kuya Poy. At kailan kayo nag-decide na mag-live-in na? Since yung dumating po ako sa Manila, Kuya Poy, galing po kasi ako sa probinsya. Kaya sabi ko kung pwede, mag-live-in muna kami. Kasi mahirap po kasi maghanap ng bahay-bahay dito sa Manila. Okay. So yung tinitirhan yung bahay, hindi kayo ang naghanap niyan, kundi Dali, wag ka namang hinga ng hinga ron sa telepono natin. Oo. Medyo liitan mo lang ng konti yung hinga, ha? Tristan. Yung yan eh. Parehas ba tayo ng butas ng ilong medyo malaki? Ayan. Dahan-dahan lang tayo sa hinga. Ayan, kalma ka lang muna. Okay, Tristan, ibig sabihin, nakikitira ka. Opo. Bago ka palang dumating, ay magkasama na itong si Karen at yung kapatid niya sa iisang bahay. Yes po, Kuya Poy. Inuupahan nila yan? Opo. Actually, yung bahay po kasi, Kuya Poy, sa kapatid po ni Karen. Sa isa pa nilang kapatid? Sila yung pinatitira doon. Opo, Kuya Poy. Yan, tama. Masyado namang humina naman yung boses mo na naman. Yan. Okay. Ayan po. Yan. Mas maayos na yan, Okay. Pagkatapos, ibig sabihin, bahay naman pala nila talaga yon. Hindi sila nagre-rent, hindi sila nagbabayad ng kahit anong upa. Wala, Opo, Kuya Poy. Kumbaga, ako po yung nakikitira po. Okay. Nakikitira, nakipag-live-in na rin. Para practical na makisama na muna. Okay, at dahil nga malaki po kasi yung expenses. Malaki. Po kay Karen na kung pwede niya akong tulungan and also para magkasama na rin po. Yan. Pagkatapos niyan, eto na nga. Punta na tayo dun sa kapatid niya. Yung kapatid ba niya na sinasabi mo na nambabastos sa'yo, ano ba mga ginagawa? Gusto ko lang malaman, baka naman ikaw ay overly sensitive lang sa mga masyadong manipis ka kung sabihin nga ng mga matatanda. Baka lahat na lang binibigyan mo ng ibig sabihin. Opo. Yung unang taon naman po, Kuya Poy, maayos naman po yung samahan namin nung kapatid ni Karen. Pero yung medyo tumatagal, syempre po nandun po yung lumalabas na yung tunay na ugali, ganyan. Kasi parang una pa lang po, nagpaparinig lang po siya, ganyan. Anong parinig? Na ito po, ako na nagbayad ng bills, kayo na bahala, ganyan. Tapos susunod, sasabihin naman niya, bakit parang kulang lagi yung natin, pambayad sa bills, ganyan. Kasi po yan, kino-collect po kasi talaga yun. Okay. So parang doon po kasi, then parang, kumbaga ako po kasi nararamdaman ko po kasi na talagang ako yung pinapaninggan po ng kapatid ni Karen. Sandali, ganito. Kapag ka ba sinasabi niya yun, nandyan kayong dalawa ni Karen, yung kapatid niya? Opo, magkasama po kami ni nandun naman pala bakit naman iisipin mo na ikaw yung pinariringgan?
Kasi po, Kuya Poy, ako po kasi yung hindi pa nakakapagbigay kasi si Karen nakakapagbigay naman po kasi. Hindi ba kayo sabay na nagbibigay ni Karen bago niya iabot doon sa kapatid niya? Hindi po, Kuya Poy, kasi minsan po kasi delay po kasi yung kumbaga mahina po yung yung pera. Kumbaga wala po ako nakokollect talaga sa work ko. Pero may trabaho ka. Yun ang importante. May trabaho ka, may napagkukunan. Okay. Opo. Ayan, nade-delay lang. Pero bukod doon, kung mga ganun, mga parinig, hindi mo pa yung maakusahan na binabastos ka. Pero ano na yung nakapagsabi sa'yo na medyo nababastos ka na nga at nakakalalaki na yung mga statement? Ano na ba? Gano'n na kalala? Yun po, dati po parinig lang po, tapos ngayon lang po na yung last month, yun na po talaga na, hinarap niya na po talaga ako. Nilabasan niya po ako ng pera, Kuya Poy. Na, ito na yung bayad ng ng kuryente. Nasaan na yung mo, pera mo? Oo. 2 years ka na dito, wala ka pa ring ambag. So, yun po, kumbaga nagkaroon na po kami ng away talaga, hanggang sa parang, ito naman si Karen, parang wala lang po. Parang binabaliwala lang. Paano kaya niya binabaliwala yan? Pero sige, nasa kabilang linya kasi natin si Karen. Okay? Na sana ay kalma. Sa mga narinig ni Karen na yan, tignan natin kung baliwala lang sa kanya itong mga issue na to. At tatanungin ko na rin muna sa'yo, no? Ano nga pangalan nito? Si Tristan. Tristan, nasabi mo naman na kay Karen ito, nakita niya ba yan, yung mga altercation ninyo nung kuya niya? Opo. Nakita niya? Opo, nakita naman po niya. Okay, sige. Ito na muna, bigyan natin ng pagkakataon na makasagot naman si Karen. 28 years old din. Karen, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po. Ayan. Merong naglalabas ng sama ng loob itong si Tristan dahil sa alam niya naman daw na siya ay nakikitira for 2 years na. Medyo, alam mo na, bahay yan ng kapatid ninyo. So nakikitira nga siya pero tinanggap mo siya bilang live-in partner. Mukhang naiinsulto naman yata doon sa estilo ng pakikisama ng kapatid mo. Ha? Napag-uusapan naman po namin yung issue na yan. Kaso talagang parehas lang din po siguro kaming hindi nagkakatagpo ng isip. Kaya po, yung usap namin, nata-turn po into discussion. Wala naman po akong gustong kampihan sa kanila. Siyempre, parehas ko, ayoko naman din pong isa lang ang pakikinggan ko. Both side naman po. Pero naiipit lang din po ako sa kanilang dalawa kasi. Pero ikaw ba, Karen, tinutulungan mo na maipaliwanag din naman doon sa kapatid mo yung kalagayan o yung mga delay sa sahod din ni Tristan para sa anong tawag mo rito? Sa contribution niya? Opo. Bali, siguro parang ang pinaka-ano ko na lang po nun is pinapasuyo ko na lang po na ayusin yung maging approach para lang din po hindi po sumasama yung loob ni Tristan. Kasi sagana na tinanggap mo naman itong si Tristan, kumbaga pinayagan mo siya na makitira dyan at hindi lang naman bilang isang kaibigan, hindi lang naman bilang isang magre-rent, hindi eh. 'Di ba tinanggap mo siya dyan as your live-in partner, tama ba? Masasabi mo bang ganon? O tinanggap mo siya bilang tenant? Siyempre as partner po. As partner. So, meron ka ring responsibilidad sa kanya na hindi naman sa lagi mong i-consider, no? Yung lagi na lang delayed, ganyan. Pero nakakapag-contribute. Can you attest to that? Kaya mo mapatunayan? Nakikita mo, nagko-contribute naman itong si Tristan? Yes po. Bali, ang nagiging ko na lang po is, siguro dun po ako nagkamali sa part na parang, kaya po siguro naiisip ni Tristan na doon po ako sa kapatid ko kumakampi. Siguro kasi laging sinasabi ko po na mag-adjust na lang po since nakikitira po kami. Ayan, mag-adjust. Bakit? Meron din bang katigasan ng ulo itong si Tristan? Medyo ma-pride din ba o hindi naman? Hindi naman po, wala naman po. Siguro kasi, siyempre, since kami po ang nakikituloy, parang kami na lang din po siguro yung need talaga pong mag-adjust. Yun, iiwas na lang, at wag maging masyadong sensitibo. Tama ba? Medyo sensitive ba itong si Tristan talaga?
Ha? Baka, hindi naman po. Tayo lang nakakarinig, di niya alam to. Ay, nandiyan pala si Tristan naman. Medyo sensitive ba? Medyo sensitive ba si Tristan kapag ganyan? Lahat naman po siguro ng tao, magkakaroon naman po ng feeling na ganyan. Pero, nakukuha ko din naman po yung pinanggagalingan niya. Yan. Sige. Ayan, mas maganda na mapag-usapan ninyo dito na, sige, makikinig kami at para makapagbigay din ng payo ang iba natin mga tagapakinig, ano? Dahil sigurado ko, hindi lang kayo, Karen, at hindi lang kayo, Tristan, ang merong problema ng ganito sa pakikisama sa inyong mga, bayaw na hilaw, o yung iba nga, anong tawag mo kapag babae naman? Bilas. Yan, yung mga ganyan, di ba? Basta nakikitira, medyo sige, ano ba ang maa-assure mo? Kailangan nyo ba, Tristan, o mas gugustuhin mo ba na lumipat na lamang kayo nitong si Karen? O ikaw, aalis ka na lang, tuloy pa rin ang relationship nyo, no? Aalis ka na lang, dun sa bahay na yun, meron ka na ba naipon, Tristan? Actually, Kuya Poy, may naipon naman na po ako. Ang gusto ko po kasi sana, alis na lang po ako sa bahay kasi hindi ko po talaga kaya ugali ng kapatid ni Karen. Kasi totoo naman yun, mahirap talaga makisama, no? Tapos bahay pa nila, kumbaga kaharian nila yan eh. No, kaharian nila, pag-aari nila yan. So kung yun nga naman ang magiging dahilan pa para masira din kayo ni Karen, napakababaw naman. Ikaw na lang ang lumayo. Well, magkakaroon ng extra gastos sa'yo, pero papayag ba itong si Karen? Baka naman meron pang remedyo. Karen, ano sa tingin mo? Siguro po papakiusapan ko na lang si Tristan na kung pwede, konting tiis na lang. Kahit po kasi sabihin nating may ipon. Kasi sa panahon din po kasi ngayon parang hindi po natin masabi kung hanggang saan sasapat yung maipon. Yan. Yan. Sige, mag-usap kayong dalawa. Kung ano sa tingin nyo ang magandang solusyon para dyan sa problema ninyo sa pakikisama doon sa kapatid nitong si Karen. At least, mas kilala nitong si Karen. Pero 2 years ka na, Tristan? 2 years ka na nakikisilong kina Karen. So, hindi na rin iba ang turing sa'yo. Kaya siguro ganyan na rin openly nasasabihan ka. Ano ba? Kuya ba? Kuya? Opo, kuya ni Karen. Yun. Pero sa ibang mga araw, kapag wala naman mga bayarin, maayos naman ba ang pakikitungo sa'yo? Okay naman po, Kuya Poy. Yun lang po talaga yung ugali. Kasi, kumbaga may ugali din po kasi ako na may pagka-alpha din. So, pag yung kuya kasi ni Karen, parang, syempre, dahil hari nga niya, kumbaga, parang nanliliit po kasi ako, Kuya Poy. Hindi ka pala alpha kung nakakaramdam ka ng hindi ka alpha male kapag ikaw ay nakakaramdam ng panliliit. Kaya nga tinatanong ko kanina, ma-pride ba itong si Tristan? So, medyo sa totoo lang pala, meron kang pride din sa'yo. Nasasaktan ka doon sa ganung mga klase ng statement. Pero inaano ko lang po kay Karen na minsan, nintindi ko na lang din po kasi nga po nakikitira lang po kami. Sige, mag-usap nga kayong dalawa. Papaano ba mareresolba to? Ikaw ba, Tristan, sa totoo lang, mahal mo ba si Karen? Enough ba yung dahilan na hindi mo nakakasundo yung kuya niya sa pakikisilong mo sa bahay nila para hiwalayan itong si Karen? At ikaw, Karen, i-discuss mo na rin kay Tristan, ano ba ang pwede mo namang may offer na mas malaki-laking tulong? Hindi yung mga, kahit nga mas bata ka, syempre may kailangan din tayong ipaunawa doon sa mga kapatid natin. Sa kapatid natin mismo na, teka naman, hinay-hinay naman. Mahal ko yan diba? Magiging kapamilya din natin yan kapag pinalad o pagka minalas. Depende kung saan ang direksyon. Ayan. Sige nga, mag-usap na kayong dalawa. Karen? Hello, nainig mo ba ako, Karen? Karen, okay lang ba kausapin mo yung kuya mo? Siguro, naman kasi, kung magkakasundo naman tayong tatlo, baka pwedeng magstay pa tayo. Pero kung talagang hindi kami okay ng kuya mo, baka ito na yung time na, alis na tayo. Kasi for sure, sapat naman na siguro yung naipon ko. Kasi kung ganun yung ugali na makakasama ko araw-araw, mukhang di ko ata kakayanin. Yan lang. Nagigets ko naman yung pinanggagalingan mo. Pinagsasabihan ko din naman si kuya, baka hindi mo lang din napapansin. Siguro,
konting adjust. Konting hintay na lang. Darating din tayo sa point na makakapagsarili din tayo ng bahay natin. Sa ngayon, konting adjust muna kung kaya pa talaga. Kung gano'n naman, since sige, talagang mahal din naman kita. So, sige, tignan natin. Pwede pang gawa ng paraan yan. Yan. Pero alam mo, no, makasingit na nga ako sa inyong dalawa, Karen and Tristan. Tristan, sabi mo nga, kesa naman, kesa mayat maya, parang ina-anticipate mo na at any moment, medyo, syempre, may maghahari-harian doon sa lugar. Hindi naman sa sinasabi natin na masamang tao. May karapatan sila ron Bahay nga naman kasi nila yon. Baka mas maganda na sa pag-alis mo, ikaw na lang muna ang umalis. Kahit sa malapit-lapit lang doon. Wala ba marerentahan? Yung makakapagpahinga ka na payapa, walang kaaway, walang kasamaan ng loob, nababayaran mo yung dapat mong bayaran at bumisita ka na lang kay Karen. Hindi kaya pwede maging option din yun? Pwede rin po kayo po para at least di kami magsuntukan. Yun. Bakit nagsuntukan ba kayo nung huling yung nung huling eksena? Muntik lang po Kuya Poy, pinigilan lang po ako ni Karen. At saka hindi dapat ganoon dahil sabi nga natin nasa kahariang kanila. Ano't ano pa man, teritoryo nila 'yun. Okay? Wag nang aabot ngayon. Kung may ganun na pala mga eksena, sa tingin ko mas maganda, sabi mo nga, naniniwala ka na ikaw ay alpha male, hindi pwede na dalawa ang hari sa loob ng isang tahanan. The same way na hindi pwede na dalawa rin ang reyna, o na nagiging problema rin ng mga magbibiyanan, ng mga ate na nandun, lalo na dun sila sa lugar na yun. Mas nasanay at ikaw ay dapu lang. O yung hindi naman sampid. Iba yung sampid, parang naligaw lang yun Dapo, kumbaga dayo. Yan, kung ikaw ay dayo lang. Kaya, Karen, pwede ba yon? Papayag ka ba na si Tristan, kahit siya na lang mag-isa ang magre-rent sa hihiwalay sa inyo? Okay din ba yon? Karen? Okay din naman po. Kung pwede naman na din po, kung talagang kaya naman na din po ng ipon, di i-go na lang din po namin yung hahanap kami ng sarili po naming bahay. Hindi ka papayag para na... lang din po. Hindi, kasi pagka dalawa kayo, syempre, magagastos kayo, pandalawang tao na. Papaano yan? Baka pwede naman sa bed spacer si Tristan. Ganyan, di mas mura yun. Diyan ka pa rin sa bahay ninyo. Pinasok na din naman po namin din, kuya, yung ganitong level. Susubukan po. Hindi po natin malalaman kung hindi po susubukan. Yun. Sige. Willing na sumubok itong si Karen. Basta sana nga, wag yan ang maging dahilan. So, ang pipiliin ninyo dito sa ating HEART segment, ano ba, yung letter H na, sa totoo lang, Kuya Poy, half and half ako dyan 50-50 lang anong heart decision ninyo? Unahin na natin, Karen, ikaw ba? Sige, HEART. Ano sa'yo? Ganda. Nag-isip. Ay, okay. Ano? Letter H, half and half. I-evaluate na muna. A, approve na approve. Oo, kami pa rin. Nga lang, may mga adjustment. Ayan. O, R, i-reject mo na. T, try again. Ano? Karen? Doon na lang po muna ako sa i-evaluate ko po muna. Yan, i-evaluate ang mga posibilidad na kayo ay bumukod na dalawa. Yes po. Si Tristan ang bubukod mag-isa, pero kayo pa rin. Ay, ganon. Okay, ikaw naman, Tristan, ano ang payag ka ba ron sa pinili ni Karen? Opo, Kuya Poy, mas payag po ako doon para at least wala na kaming, baka mapunta pa kami sa barangay ng kuya niya Ila po kami. Sa bagay, ewan ko lang, kapag magdamag doon, may libreng pakain naman yata. Oo, wala. Okay, gusto nyo malaman? Sige, magsuntukan kayo na maipabarangay kayo.
Ayan, pero kung ganyan na ha, medyo delikado na. Pero alam mo, ang may papayo ko lang rin naman sa'yo, kapatid, ano, panatilihin natin yung respeto. Kapag ka nawawala na yung respeto natin doon sa isang tao na kasama natin sa bahay, tayo na lang yung lumayo. O, tayo na lang yung mas umunawa. Tayo na lang yung mas umintindi. Okay? Okay po kayo. Ha, Tristan?